Masayang araw, mga ka-PL. Marami-rami po tayo pag-uusapan. Una na po, mga kababayan, itong tungkol po sa in-expose o pasabog ni Congressman Ungab, mga kababayan, patungkol po ito sa 2025 national budget. At pangalawa, tungkol pa rin sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, na ang pakiramdam ko, no, malakas po ang loob kong sabihin nito, na mababasura na po ng tuluyan ang impeachment kay BP Inday Sara. Kahit siguro sa susunod na taon, halimbawa kapag nag-file ulit sila ng panibagong impeachment kay BP Inday Sara, basura pa rin ang kahahantungan, mga kababayan. At marami pang iba tayong pag-uusapan. Uunahin ko po muna itong pasasabugin pa lamang po, mga kababayan, ni Congressman Ungab. Maaaring yung iba sa inyo alam na yung tungkol dito, pero alam ko marami pa ho sa inyo ang di ho nakakaalam pa tungkol sa mga pasasabugin nga na ito ni Congressman Ungab. Ito sabi, panibagong expose. Yan pa lang, mga kababayan, pasabog na kaagad, simula pa lang. Yari yung mga kawatan nito sa kamera, mga kababayan. Panibagong expose sa 2025 national budget, aabangan sa August 4, mga kababayan. Bagamat pasasabugin pa lamang po ito ni Congressman Ungab, mga kababayan, makukuha na ho natin yung clue kung ano man po ang pinakatema o pinakatopic, no, ni Congressman Ungab. Ito, magsasalita sa plenaryo, mga kababayan. Plenaryo yan. Napapanood po yan ng ating mga kababayan buong mundo. Sasabog talaga ito. Magsasalita sa plenaryo si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa August 4 upang questionin ang di umano'y unprecedented at potentially unconstitutional na pagbabago sa automatic appropriations ng 2025 national budget, lalo na sa special accounts in the general funds o SAGF at use of income in the general funds o UIGF, mga kababayan, na parang sa mga palapalagay nitong si Congressman Ungab, mga kababayan, sa ngayon masasabi na pala nating palagay kasi hindi pa naman po ito naiimbestigahan at pasasabugin pa lamang po ito ni Congressman Ungab, no? Na meron di umanong mga anomalya na naman, mga kababayan, dito nga sa 2025 national budget. Kagagawan ito, syempre, mga kababayan, kilala nyo na po kung sino. Walang iba kundi yung mama na malaking mama, malaki rin ang tiyan, buhaya ang datingan, nariyan sa house. Yari ka talaga. Kapag matapos itong pasabugin ni Congressman Ungab, isa ka sa ipapatawag sa Senado, iimbestigahan ka sa komite ni Senator Marcoleta. Nasasanay pa rin ako sa congressman kasi matagal na congressman itong si Marcoleta naninibago tayo sa kanyang panibagong titulo bilang isang senador. Ito pa, ayon kay Ungab, sa kanyang 15 taon sa Kongreso, ngayon lang raw may nangyaring ganitong pagbabago sa mga otomatikong pondo na hindi dapat pinapakialaman ng bicameral committee.
Tagal na palang kongresista ito si Ungab. Alam niya na. Kumbaga, ang pasikot-sikot dito sa bicameral committee na ito, mga kababayan. Pero ngayon lang di umano siya. Parang na-encounter sa loob ng kanyang 15 taon na pagiging kongresista. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong pagbabago, mga kababayan, na otomatikong pondo na hindi dapat pinapakialaman pero pinakialaman ho nila. Ano intensyon kapag gano'n? Pamimigay sa ayuda, gagamitin para pamigay sa ayuda o gawing ayuda o baka naman tama ang hinala ng ating mga kababayan na magkakabulsahan dahil napakalalalim po ng bulsa ng mga buhaya na yan, mga kababayan. Ang SAGF at UIGF ay bahagi umano ng mga pondong ginagarantiya ng batas at hindi na kailangan aprobahan taon-taon. Kumbaga, automatic na nga no? Hindi na pwede itong pakialaman. Yan na yan. Taon-taon, yan na ho yan. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan kasi automatiko po ito. Pero pinakialaman po ng mga buaya. Kita nyo na? Kita nyo na kung paano ho nila binabalahura, ginagahasa ang kaba ng bayan. Hindi ho nila pera yan. Atin ho yan, mga kababayan. Pero pilit po nilang pinakikialaman para po, siyempre, ano pa nga ba motibo nito? Kundi, personal na interest, mga kababayan. Gusto po nilang magkamal ng malaking halaga ng salapi. Putragis sa mga buaya na yan. Tumakbo bilang kongresista. Pero hindi po pagserbisyo at paggawa ng batas ang kanilang ginagawa, kundi pangingialam sa kaba ng bayan, pagpapayaman, mga kababayan. Ginagawa na lamang po nilang negosyo, pagkakapirahan, gatasan ang gobyerno para sa pansarili lang interes. Hindi po para magserbisyo sa kanilang mga constituents at gumawa ng batas na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Garapal, di ba, mga kababayan? Ang kakapal ng mukha. Maliwanag tayo, hindi pwedeng hindi pwedeng pakialaman. O ito pa. Teka, nabasa ko na yan. Ito pa sa baba. Aniya, posibleng nilabag ng BICAM ang saligang batas at maapektuhan nito ang serbisyo ng gobyerno at kapakanan ng Pilipino. Kita nyo na? Okay lang sana kung yung gobyernong administrasyon lang. Administrasyon lang na ito ang maaapektuhan kasi wala naman talagang nagawa itong administrasyon na to, mga kababayan Di ba? Damay pa, Pilipino, tayong lahat. Damay tayong lahat. Damay po ang taong bayan. Grabe. Dapat to sa mga ito maimbestigahan sa komite ni Congressman, ni Senador Marcoleta. Tapos kapag ka napatunayan na pinakialaman nga nila ang pondo ng mga Pilipino, pondo ng gobyerno, kaba ng bayan, sana may maparusahan, may makulong man lang para alam nyo kasi hanggat hindi ho tayo nagpapataw ng batas, no? Hindi ho tayo gagamit ng kaparusahan sa mga buaya na politiko, no? Sino man yung mga yan, mapa-congressman, senador, presidente, vice-presidente, no? Sa ating bansa, no, vice-presidente, sigurado tayo dyan.
na talagang hindi magnanakaw yan. Hindi nambubulsa ng pondo yan. Pero ewan ko lang sa iba dyan. Hanggat wala ho kasing napaparusahan, mga kababayan, hindi ho titigil yung mga visit na yan eh. Dapat meron talagang isang makalaboso kasi dapat ibalik na yung bitay eh. Bitay sa mga korap na mga opisyal ng gobyerno. Hinalal kayo, binoto kayo, nanalo kayo, pinagkatiwalaan kayo, tapos ang gagawin lang pala ninyo, magnanakaw lang sa pondo. Ang kapal ng mukha, mga kababayan. Di ba? Samantalang nung nakampanya sila, napakayayabang, napakaraming mga pangako sa tao. Ay, pag nanalo ko, ito gagawin ko, ito ganyan. Ngayon nanalo na, wala na, nakalimutan na yung pinangako nila. Anong ginawa? Magnakaw na lang ng magnakaw. Visit. Nakaka-high blood na naman, aga-aga. O eto, maglalabas siya ng detalye at rekomendasyon sa kanyang privilege speech sa August 4, 2025, mga kababayan. Tandaan po natin yan. Markahan na po natin ang kalendaryo sa August 4, mga kababayan. Antabayanan po natin sa Kamara o sa Kongreso itong panibagong expose po ni Congressman Ungab. No? O panibagong expose ni Congressman Ungab. Sigurado yan, mga kababayan, maiipit talaga nito yung, ay nako, ito mapaglaro na buaya dyan sa Kamara, mga kababayan. Dapat pitpitin ang itlog nito eh. Dapat dapat makalaboso to. Kasi meron pa pong natitirang 2 taon. Malaki-laki pa po ang makakamalyan pag nagkataon hindi siya maparusahan. No? Malaki-laking pondo pa ho yan. Madadamay po ang serbisyo ng gobyerno at higit sa lahat, damay rin po ang taong bayan. O aabangan namin yan, Congressman Ungab. Sana wag po kayong mag-atubiling pangalanan kung sino man po ang mga sangkot dito sa magiging pasabog mo. Lalong-lalo na, nakikita nyo naman yung picture. Ay ano, di ba? Kitang-kita nyo naman. Isa na yan. Yari ka talaga. Puputok talaga itlog mo sa takot. Bubudoy-budoy ka, bantay ka lang. Dito tayo sa pangalawa pa, mga kababayan. Sa pangbalita, tungkol naman po ito sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. May video po tayo panunuorin. Basahin ko lang po itong caption. Eto, sigurado ako dito, mga kababayan. Basura na ang impeachment kay BP Inday Sara. Napakaganda nitong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. 19 hanggang 20 na senador, may question mark naman. Pero pakinggan natin mamaya yung video niya. Basahin ko lang muna ito. Inamin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nasa super majority. Super majority ng mga senador ang tatalima sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eto mga matitigas ang ulo, mga nasaktan, mga hindi matanggap ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang article of impeachment laban kay BP Sara. Mas lalo kayong masasaktan kapag magkaroon man ng hearing patungkol sa impeachment kay BP Inday Sara. Dahil ang tatalima, ang susunod sa naging desisyon ng Korte Suprema ng mga senador ay 19 hanggang 20 na mga senador. Ilan lang ba naman ang senador?
24 lang sila. Eh di, laglag na yung 4. O sabihin na natin, 19 na lang kasi merong 5 mga kababayan na bumoto, di ba? Na gustong mapa-impeach si BP Inday Sara. Tandaan natin yung 5 na yan. Tandaan natin yan sila. Sa susunod na halalan, ilalaglag po natin sila sa inidoro, mga kababayan. Kaya nga nasabi ni Jinggoy, 19 hanggang 20. Kasi yung isa doon sa 5, maaaring umanib din sa super majority, no, na tatalima sa naging desisyon ng Korte Suprema. Maaari pa lang naman. Pero 50-50 yun. O, kaya ilagay na lang natin sa 19. Ayan, mga kababayan, para kahit magsama-sama ulit yung 5, walang problema. Eh, malaki ho bilang ng mga senador na tatalima sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya, wag na ho tayong mag-alala tungkol sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo dahil siguradong basura na ho yan. O, eto na po yung video. Panoorin po natin ang sinabi ni Senador Jinggoy Estrada. Sabihin natin, to abide by the ruling. Okay. To abide by the ruling. Mga 19 to 20. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. O, ayun, mga kababayan, ha? Maliwanag. Ha? Bago lang ito. Kita nyo na, 4 na minuto pa lamang po ang nakakalipas, mga kababayan. Mainit-init na balita. Kaya yung mga nanggigigil, gustong-gustong mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, pikat. Pikat ninyo. Walang magagawa yung kagustuhan ninyo na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Dahil ang susi ni BP Inday Sara nasa Senado, wala sa Kongreso. Kasi sa Kongreso, sigurado ng impeach na si Inday eh. Kasi may nangungulo dyan eh sa Kongreso o sa Kamara. Meron diyang buaya na ewan ko kung nanunuhol ba talaga yan o hindi, no? Para sumang-ayon yung iba dyan na mga kongresista sa impeachment ni BP Inday Sara kahit ayaw nila. Dinadaan na lang baga sa pera. Yan. Kaya nakakapagtaka, mga kababayan, itong budget po, itong budget ng tawag nito ng 2025, bakit naging ganun kalaki? Di ba? Baka doon ho na pupunta, mga kababayan. Baka lang naman, baka sinusuhol nitong isang malaking mama na makapalang muka na nasa kamera. Eto ba? Isa, mga kababayan, yung ating bagong champion atleta, si General Diwata. Nagmamalinis tong mama na ito, napakagaling magsalita. Keso, totoo daw yung EJK ng dating Pangulong Duterte, kaya siya pa mismo ang nangulo o nanguna sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Napakalinis, ano? Kung si Pastor Kibuloy, akusahan niya yung mga tagpi-tagpi at basura ng ikinaso kay Pastor, mga aligasyon lang naman, wala namang katotohanan. Para sa kanya, totoo. Elintik. Ito palang mama na ito, siya pala ang marumi din, mga kababayan. Isa rin pala siyang marumi. Ayan General Torre at 4 pang opisyal ng PNP. Sinisi ng Court of Appeals sa kapabayaan sa kaso ng nawawalang aktivistang si Felix Salaverria. Pamilya binigyan ng writ of amparo. Iniutos ang pagsumite ng ebidensya sa CHR, mga kababayan. Torre at 4 na pulis responsable ayon sa Court of Appeal. Nako,
General Torre. May pananagutan pala kayo sa Court of Appeal, sir. Dapat nyo po itong harapin, sir. Responsable daw po kayo eh. Sabi ng ano. Hindi naman kami may gawa ng balita na yan. Lumabas yan kahapon pa. Nako, maraming matutuwa nito. Nito, sir, kapag kapag ano man ang maging desisyon ng Court of Appeal, kung ano man ang, halimbawa, sabihin nila na totoong sangkot nga kayo o dawit kayo rito, matutuwa yung mga nanggigigilo sa inyo. Ako, hindi naman ako yung nanggigigil sa inyo, kundi nakikibalita lang ako. Nakikibalita lang naman ako. Wala naman akong pakialam. So, madamay ka dito o hindi. Pero pag nadamay ka, di okay na rin. Happy na rin ako, mga kababayan. Di ba? Alam naman po yan ninyo. Di ba? Ganun lang yun. So, mag-atabay tayo dito sa Court of Appeal, mga kababayan, sa gagawin nila kay General Torre, kung kailan at ano ang kung ano ang mangyayari. Ayan. Okay. Dito tayo, mga kababayan, sa isa pang balita. Nako, gustong-gusto ito ng mga marites sa politika. Katulad ni PL. Alam ko, lahat tayo kasi tayong mga nakasubaybay sa mga politiko, sa gobyerno, matatawag na rin po tayong marites. Yun nga lang, sa politics nga lang tayo na mga marites. Iba naman yung sa mga pang-showbiz na mga marites. Iba naman yun, di ba? Tayo sa politika ho tayo, di ba? Kagandahan lang sa atin, marites man tayo sa politika, nakabatay po tayo sa mga balitang inilalabas po ng mga mainstream media. Hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento. Katulad po nito, ayan, babasahin ko na yan, mga kababayan. Hindi ko ito kilala kung sino po ang tinutukoy dito. Kaya nga ito inilabas nila, no? Hindi ko alam kung alam rin nila, no? Palagay ko parang ewan ko 50-50 siguro, ganun. Alam, hindi, ganun pa. Kayo maaaring kilala at kilala nyo po ito mga tao mababanggit dito, mga kababayan. Ito, basahin ko. Ayan. Nepo baby. Ano ba ibig sabihin ng Nepo? Hindi naman tayo maalam sa ganitong mga lingwahe. Nepo baby midnight appointee sa government agency, mga kababayan. Ito na. Midnight appointee sa government agency. Bakit midnight? Nepo baby? Ito na, mga kababayan. Sino itong abogada? Nako, ito na tinaguriang Nepo baby na naging midnight appointee sa isang makapangyarihang constitutional body laban sa katiwalian. Yan na. Ayon sa chismis ni Mang Teban, kita nyo na, chismis, maritis nga ang datingan. Isang linggo bago magretiro ang pinuno ng naturang ahensya, pinirmahan nito ang appointment papers ni Nepo baby bilang field investigator na may salary grade 27, mga kababayan. Malaki ang sweldo. Kapag salary grade 27, naku, 100,000 yan, mga kababayan, mahigit. Ang catch, eto na, si Nepo baby ay anak ng isang retiradong mahistrado na kilalang malapit sa isa sa mga kanang kamay ng Pangulo. Isip-isip, sino itong retiradong maestrado na kilalang malapit sa isang mga sa isa sa mga kanang kamay ng Pangulo? May idea kayo?
O, mayroon pang isang clue. Relax lang kayo. O, bago nito, nakasungkit na si Nepo Bebe ng Juicy Post bilang Assistant Division Clerk of Court sa dati niyang ahensya sa paligid ng Padre Paura. Ano bang ahensya ang meron dyan sa may Padre Paura, mga kababayan? Sa tulong din ng kanyang ina, kahit maraming mas kwalipikadong kawani, na bypass sila dahil sa kapit. Walang mga seniority dyan, walang nauna. May kapit kami, malakas kami. Ayun, na-bypass niya. Nauna pa siya, mga kababayan. Nasaan tayo? Nawala na tayo. Dahil sa kapit. Ito na. Ngunit, naging madali ang pananatili roon. Madalas siyang nachichismis na laging naka-vacation leave at mahilig maglamierda abroad kasama ang barkada na nauwi ito sa tambak na backlogs at pending ng kaso. Ayan, grabe, pabaya para itong babaeng ito. Itong si Nepo Bebe, mga kababayan. Midnight appointee. Midnight appointee? Ano ginagawa? Bakit gabi na-appoint? Agoy! Hindi rin nakatulong ang issue ng Take 2 si Panyera sa bar exams. Kaya matapos magretiro ang ina noong 1 taon, tila nahirapan si Nepo Bebe sa intriga at muling humingi ng tulong sa nanay. Nanay, dating rehistrado, mahistrado daw yun, mga kababayan. Mataas ang pangarap ng kanyang ina na sundan niya ang yapak bilang judge, pero sa ngayon, mukhang mas prioridad muna ang pag-ayos ng credentials. Sadyang matindi ang kapit, lalo na kung ang nanay mo ay dating maestrado at BFF ng retiradong opisyal ng constitutional body. Grabe ang kapit, mga kababayan. Ganyan sa gobyerno, no? Kapag ka may kapit ka, kahit balahura ka magtrabaho, kahit ka puro ka leave, no? Tambak na yung trabaho mo, mananatili ka dyan kasi may kapit ka. Kaya hindi umaasenso tayo. Kaya hindi umaasenso Pilipinas, mga kababayan. Ganyan kabalahura. Sila lang. Hindi naman lahat din. Marami din namang matino. Pero meron talagang mga official, mga kababayan, mga in-appoint na alam mo yung kesyo may kapit sila, kesyo midnight appointee sila dahil tinaguri ang Nepo Bebe di umano. Okay lang yan. May kapit ako. Pabayaan mo trabaho dyan. Dapat si Baki na ito, ano? O, ito na. Pintahan nyo na, mga kababayan. Pintahan nyo na. Ang mag-ina ay may parehong initials na MC. May kilala kayo? Ako, aminin ko sa inyo, mga kababayan. Hindi ko talaga to kilala. Wala rin akong idea kung sino to. Basta meron lang siyang, itong mag-ina, meron silang initial na MC. Kaya nga, ang bansag ng ilan, Mama Cares, di umano, mga kababayan. Isip-isip! Isip-isip! Kung sino man yan. Meron na ba kayo naiisip, mga kababayan? Ako, hindi ko sure kung siya Magbibigay sana ako sa inyo ng clue na ganito yung buhok niya,
ganito yung katawan niya, ganito yung tsura niya, ganito sa kaganda, ganito sa kaputi. Kaso, hindi nga ako sure mga kababayan. Doon na lang po kayo magbase sa binasa ko na meron di umano silang initials na MC. Okay? Agad dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.